Maulan ulit na hapon sa inyo mga kabiker at eto nga, umuulan na naman sa amin at napakaginaw kaya naka-jacket tayo ngayon. At purihin ng Panginoon dahil makapagbahagi tayo ng napakahalaga sa atin, lalong-lalo na sa mga newbie, mga baguhan at syempre sa mga nakakapanood ngayon na hindi pa ito nalalaman. Dahil makakaiwas tayo sa doble gastos. So huwag na natin patagalin pa, ito na. So itong i-share ko sa inyo mga kabiker, makakaiwas kayo sa doble gastos. At ito yung mga klase ng ingay na kailangan malaman nyo muna bago kayo magpagawa sa mga mekaniko nyo, no? Babala lang, no? Bago kayo magpagawa, suriin nyo mabuti yung mga pinagpapagawaan nyo na mga mekaniko dahil ngayon sa hirap ng buhay, no? May mga mekaniko pa rin na nananaga at magawa na paulit-ulit kayong pinapabalik. Kaya nadodoble gastos kayo. Kaya dito sa video natin mga kabiker, malaking tulong to para malaman nyo muna kung ano yung mga sira. At dito sa mga motor na to, i-share ko yung mga experience ko nung hindi pa ako nagbablog, no? I-share ko sa inyo sa klase ng tunog ng mga motor. So dalawa lang tong motor na pinrovide ko mga kabiker, isang underbone at saka isang pampasada na TMX Alpha 125. Disclaimer na sa mga makakapanood na may alam na, no? Ipaubayan na lang natin ito sa mga baguhan, no? Para naman makatulong tayo at the same time makaiwas sila sa doble gastos. Okay. So sa dalawang motor na to mga kabiker, merong klase ng tunog na may pagkakatulad sila, no? Pero unahin muna natin yung mga basic na tunog para alam natin kung ano yung ingay, no? So madalas naman natin marinig, especially sa doon sa pampasada dito sa TMX, no? Kung ang narinig natin dito, no? Lagitik, isa lang suspetsya natin dyan, no? Siyempre, pag malagitik na yung head, kailangan nang i-tune up, no? Kasi loose yung bulb niya. Kabiker, paano kung na-tune up na namin, maingay pa rin, no? So, merong dalawang parts na kailangan mong i-check dyan. Cam lobe at saka cam follower. Napupudpud yung cam lobe at nagkakaroon din ng tama yung cam follower. Lalaman natin yan mga kabiker kung yung valve clearance natin, pinaliit na natin, malagitik pa rin. Yun na yung tama, cam follower at saka cam lobe. Pero mga kabiker, sa mga ganitong motor, Alpha, issue niya na yung lagitik. Kabiker, same din ba sa underbone? Tulad na itong RS125 natin, no? Same din dito kasi meron din siyang camshaft, no? So, pag napudpud din yon, tulad nung cam lobe, no? Same ng hugis, nagkakaroon din ng lagitik. Punta naman tayo sa tunog helicopter. Okay? So, dito muna tayo sa pangpasada. Sa pangpasada, pag tunog helicopter, no? Ang suspetsya natin dyan mga kabiker, no? Yung clutch housing. Kabiker, sira na ba yung clutch housing? Yung nasisira doon mga kabiker, yung clutch damper, no? Pag ginalaw nyo yung gear na nakakabit doon sa clutch housing nyo at medyo malug na, no? Yun yung problema na tunog helicopter. Dito sa underbone naman mga kabiker, pag helicopter na ang tunog, no? So ang suspetsya natin dyan mga kabiker, tensioner. Okay? So pwedeng gawin na manual tensioner yan, papalitan mo lang ng thread ng tornilyo at itututok mo, titimplahin mo, pwede na, no? Sa mga XRM110, hindi naman sila parehas ng tensioner, spring lang, palitan natin ng mas matigas na spring pag tunog helicopter na. So magkaparehas sila, no? Kaya sabi ko sa inyo mga kabiker, sa mga klase ng tunog, no? Alamin natin para pag nilapit natin sa mekaniko, alam natin. Hindi niya naiibahin. Hindi niya nasasabihin na kailangan ibaba yung makina. Huwag kayong papayag mga kabiker. Dapat alamin nyo muna yung tunog. At sa mga sinasabi ko, no, hindi ko naman masasabing perfect ako, no. Yun yung mga na-experience ko nung hindi pa ako nagblog. So ano namang tunog yung next natin? Yung tunog ngaw-ngaw, no. So pag ngaw-ngaw na yung tunog ng ating mga motor, no? May pagkakatulad kasi sila ng tunog pusa, ngaw-ngaw. Ayan, ngaw-ngaw, no? So dito sa pampasada mga kabiker, pag tunog ngaw-ngaw, na tinatabig ng tunog pusa at halinghing, magkakaparehas lang yan. Halinghing, tunog pusa, ngaw-ngaw, pare-parehas yan. Pero magkakaiba kung saan yan nadali. Pag ngaw-ngaw na, no? Dito sa pangpasada, pag ganun na ang tunog mga kabiker, ang suspetsya natin dun mga kabiker, gearings na. So ano yung gearings? Yan yung mga gears sa transmission. Ngayon, paano na natin malalaman
Kung gears nga talaga ang problema, minsan kasi nag-iibang tunog eh. Pero kadalasan yun yung tunog mga kabiker. Ngaw-ngaw. Paandarin nyo yung motor at magkambyo kayo kung saan siya nag-ingay. Halimbawa, nagkambyo kayo sa Primera, wala namang ingay. Nagkambyo kayo sa second gear, wala namang ingay. Nagkambyo kayo sa third gear, nagkaroon ng ingay. So yun na yung suspecha natin sa third gear, no? Ngaw-ngaw siya. So kasi, bakit nagngangaw-ngaw yan? Yung ikot kasi ng transmission, smooth lahat yun. Ngayon, kung iba yung tunog, no? May something na hindi sumusunod na gear. Ibig sabihin, yung ngipin, sala na, pudpud na, kaya nagkakaroon ng ngaw-ngaw. Same dito sa ating underbone. Mares silang may cambio, no? So, mapapansin natin agad dyan kung saan tama yung gear natin. Kung sa segunda ba, mera ba, segunda, tersyera, no? Kadalasan kasi yan yung problema hanggang tersyera lang. Bakit? Kasi ang laging napepersa dyan mga kabiker, yung third gear. Kadalasan sa atin, pag hindi na kaya sa paahon, mas pinipilit nating kinukuha sa third gear na kasi hirap tayo sa second gear. Pero ang mas mainam yun mga kabiker, kunin natin sa mas low gear, pero wag nating bibiritin hanggang sa makakyat. Ngayon, pag minsan kaya kawawa yung third gear natin, yan yung napepersa especially sa mga pangpasada. Okay? Kaya yun, paano natin malalaman? Pag kumambyo tayo at minsan ayaw pumasok yung cambio natin. Punta naman tayo sa pagkakatulad ng ngaw-ngaw na sinasabi kong halinghing o tunog pusa. Suspecha natin mga kabiker, especially dito sa pangpasada, TMX Alpha, pag ganun na yung naririnig natin, no, na halinghing, based on my experience, okay, yung halinghing na yan is maririnig natin sa drive gear, no? Sa sobrang katagalan ng motor, no? Kasi yan yung mga napuwersa, no? Kasama yung gear ng ating clutch gear. Umiikot yan, no? Pag medyo nag-iba na yung shape ng ngipin yan, magkakaroon ng sound yan. Ayun yung halinghing sa drive gear, no? Yun na kaagad yung suspecha natin. So dito sa underbone hindi gaano, no? Dito lang sa mga ganito, kadalasan kasi hindi ko pa na-experience sa mga underbone. Kasi ang talagang laging napepersa sa mga pangpasada yung drive gear, no? At yung pinakalas na tunog mga kabiker na kailangan nating malaman para hindi tayo madoble sa gastos, no? Kasi mahirap din yung hula-hula lang, no? Kaya nga sinabi ko sa inyo mga kabiker, yung sinasabi ko, no? Ito lang yung mga suspecha natin. Pero by my experience mga kabiker, yung wala pa tayo sa YouTube. Okay? Yung tunog lagutok na may konting nginig. Okay. So dito mga kabiker sa pangpasada, pag ganun na yung naramdaman natin, no, ang tama na ng motor natin is yung connecting rod mga kabiker. Kasi alog na. Alog na yung connecting rod natin, no? Kaya siya tunog lagutok at maingay pati, no? So ibang klase yung ingay niya, talagang nandun yung ingay. Is yung parang tunog kalampag na merong vibration. So connecting rod na yan mga kabiker. Yun yung suspecha natin. Yan yung pinakamasakit na gastos. Pinagawa mo na sa iba, tapos ngayon bubuksan na yung makina mo dahil nga yun yung tunog na naririnig natin. So tayong mabahala kasi na natin yung mga sira based sa mga tunog, pero wag pa rin tayong pakakampante tulad nga ng sinabi ko, no? Specha lang natin. Pero kung nagtugma naman dun sa problema ng motor nyo mga kabiker, comment down below kayo para mas makita ng mga kabiker natin na same issue, same problem tayo. Hindi na tayo mahirapan na mag-isip o ipagawa dahil alam na natin yung sira. Same din dito sa underbone mga kabiker. Pag ganun na yung tunog, pares din lang naman silang may connecting rod, alog, with vibration, malala na yun mga kabiker. May mga pagkakataon kasi na hindi pa malala yung tunog, pero mabibrate na yung motor natin. Bakit nagbabibrate? Pag alog na yung connecting rod, hindi na smooth yung pasok ng piston sa block. Kakayudin niya yung block pati, magkakaroon ng malaking problema.
Kaya napakalikong tulong to mga kabiker, especially sa mga hindi pa nakakaalam yung mga ibang klaseng tunog na naririnig natin. Pala ang problema kung kaya naman nating buksan sa side ng makina na hindi naman sa loob, no? Pwede nating gawin. Check ko nga yung sinabi ni kabiker, wala namang masama. Kung nagtugma, di ayos. Kung di naman nagtugma, i-diagnose natin kung saan, no? So, ito lang tong video ito mga kabiker. May idea na kayo para hindi tayo madoble gastos, ano? Kaya nga meron din akong video na mag-iingat sa mga mapagsamantalang mekaniko. Sasabihin, diba, biyakin na yung makina kahit na doon lang ang problema. So, hindi tayo madodoble gastos kung sakali pag alam na natin. So, kung nakatulong tong video natin mga kabiker, paki-like and then share nyo na rin mga kabiker sa mga kaibigan nyo. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe.